18th century pa, yung mga matatanda namin na wood carver, bawat bahay nung araw, sa silong ng bahay, mga nag-uukit, mga matatanda dito. Dito sa aming bahay ng Paite, naging carving capital kami noong 2005. Ako nga ako pala si Mr. Luis Akak dito sa bahay ng Paite na wood carver. Dahil sa hilig ko itong mag-drawing, itong pinili ko na i-focus ang attention dito sa pag-uukit para makilala lalo ang aming bahay ng Paite. JSM Travelers, nako ha, sagot ko na ang entrance ninyo dito sa Museo Akak, kung saan natin makikita ang nagagandahang likha ng Pinoy sculptor na si Luisito Akak o mas kilala bilang Mang Luis. Siyempre, dito lamang yan sa bayan where history meets the arts, Paite, Laguna. Lahat ito artwork ni Mr. Luis Akak, which is my dad. Wow! Yes, so... You must be so proud of him, ano? Grabe po. So, bali, yung team po ni Tatay is about Filipino folklores. So, makikita natin dito yung mga traditional natin, yung mga Pilipino, and then yung mga kultura natin dito sa Pilipinas. Okay. No? Itong first part na to, okay, itong museum namin. So, makikita nyo dito is Filipino folklores, and then yung traditional natin na yung paggalang sa mga matatanda. So, kung makikita nyo, no, ito yung mga Filipino talaga na araw-araw na gawain ng mga Pilipino. And then, luto-lutuan. Luto-lutuan. Yes. Kabayu-kabayuhan. Yes, tumbang preso. Pa. So, ito pa yung nagtitirador. So, dito naman tayo, no? So, ito pa isa pang laro to. Na medyo mahirap. Na-try ko na rin to. Pero, talaga? Yes, pero hindi ako nagwag. Hindi ako nagwag. Ang dulas diba? Kasi. Ang dulas po. So, ayan, palo sebo. Ito naman. Ay, ang ganda naman ito. So, ang beautiful nung moment, no? medyo Breastfeeding. Breastfeeding. Oo. So, very Pinoy din naman ang dating niya. Sa lahat po ng mga artworks niyo po, meron po ba kayong pinaka-paborito? Ay, meron ho. Yung pinaka-paborito ko nung ginawa ko yung nakay Ambassador Carino. Si Malakas at si Maganda. Espanya, Pilipina. Yun na isang paneling na malapad. Hanggang 10 tips na back-to-back. Yun ay nasa Cebu. Tapos may ginawa rin akong Jubilee Cross na nakalagay sa Manila Cathedral. Yung 10 tip na Jubilee Cross na dinudumog ng mga tao, iniipo yung pinagdadasalan. Sa World Youth Day po ba ito? Yung nagpunta ang Santo Papa dito? Oo, yun. Naku, nandun po ako. Sa inyo po pala yan? Akin yun, yung parang gano'n na maraming okit. Oo, noong 1995, World Youth Day. Sa ilang taon po ninyo na umuukit, ano po yung isa sa mga greatest lessons na natutunan nyo po sa carving? Maging matiyaga. Medyo may patient ka, tapos yung nasa puso ang ginagawa. Kailangan may puso o may kaluluwa yung ginagawa para may konting kilo. Katulad nito, marang nagsasayaw si San Isidro, pero kalimitan, mga gawa yung mga tweed lang, nakaganon lang. Opo. Ito nga, nilagyan ng konting action para maganda tingnan. Parang, kumaga, parang may movement. May movement, oo. Kaya lang, paano po pag gumalaw siya sa gabi? Ayun ang problema. Joke lang. Baka makapanakbo ako. Tatakbo rin po kayo, Mang Luis. Ako din po. Para sa inyo. Ay, thank you po, Mang Luis. Bawat nililok na imahe ay may simula. At dito naman sa Obras de Paete Gallery, ang wood carving studio ng television and movie actor at Laguna native na si Leandro Baldemor, magkakaroon tayo ng crash course sa paggawa ng wooden sculptures na tatak Paite. Simula nung troso muna siya. So dito siya lahat nagsisimula. Yan, dyan nagsisimula. Kasi sir, start tayo. Yan. Ayun, so ganyan pala siya. So from raw. So puputulin lang muna. Si Kuya Cesar matagal na po sa inyo. Oo, simula nung naghanap buhay ako, 16 years,
Nasa akin na si Cesar. Tinuruan niya ako maghanap buhay sa kahoy siya. Ngayon, ito kasi, tailing na to. So, di ba, pag na-blocking mo na yan, makikita mo naman yung mga diferensya naman. Bawa, malaki yung panga niya. So, kailangan bawasan mo pa rin. Dito tayo. Jo, ayan, may makikita ka pang Kuya John diferensya. naman ngayon, ang ating kukulitin. O, yan, di ba? Itong mata, hindi na pantay dito sa kabilang mata. Alam mo, hindi ko po napansin. Oh, Siguro talagang kailangan ng experience. yes. And years Kasi of yung, experience yes. para masipat Makikita mo na kaagad. Nakababa yung imperfections. mata dito. Tapos dito, medyo nakataas. So, mangyayari niyan, babaguhin mo ngayon. I-detail mo pa rin. Meron ka pa ring tool, ano ba, pang-ukit. Habang pinipintahan, Yes. ina-adjust mo pa rin. O kaya hindi yung natatapos pang-assist, na kasi yung pang-assist natin, Jo, i-adjust mo pa rin. Tapos ito, for ano na po yan? For release na po yan? Hindi pa. Doon sa Hindi pa rin. gallery. Pupunta tayo sa gallery. So from here, Yes. dediretso pa siya ng gallery. So doon na, yun na yung, Doon na. doon na naka-showcase Yes. lahat ng inyong mga obra. So ngayon, pupunta na tayo sa inyong Yes. museum. Ito na sila. Yan. Hoy, sus, kawawa naman. Parang totoong-totoo naman po. Parang naawa Yes. naman ako. Oo. Mga clients po ba ang nagsasabi kung ano ang gusto nila? Yes. Magbibigay po ba sila sa inyo ng photo? Depende. Minsan, meron ganon. Bibigyan nila yung picture. Makita nila yung picture. Kaya po ba ito, sir? Sabi ko, hindi kaya ng 100%. Pero bibigyan kita kung anong emotion meron niya. Bibigyan kita niya. Para po sa inyo, sir, ano po dito sa artworks, dito sa gallery ninyo, ang masasabi ninyo na isa sa inyong paborito? Dito ako nagsimula. This Yan, one. This one. Ito yung pinagsimula ng lahat. Dahil dito, naka-order ako ng Michelangelo na La Pieta, tsaka Santo Entierro. Pinakita ko lang ito, ma'am. Ito po yung aking obra na pwede po nating magawa doon sa inyo. Sige, okay. Order ako ng La Pieta, life size, with Caro, tsaka Santo Entierro with Caro. Caro? Million. Yung ganyan sasakyan po nila. Kumaga parang isang set. Set. Ang At kinuha dinala ko nila- pa sa Iloilo. Ito po ay gallery lang talaga. Gallery lang. Hindi po kayo nagbebenta ng Wala pa. anything dito. O, Wala ayan na, pa. baka ipipilit nyo pa na gusto nyong bumili. So, ito ay parang museum. Museum. Hindi for Opo, sale ang mga items Yes po. dito, kundi for display, for appreciation. Yes. Ayan. So, ngayon naman po, sir, i-invite natin yung ating mga viewers, if ever gusto nilang makipag-business po with you, saan po nila kayo pwedeng makontak, saan po nila kayo pwedeng matawagan. So, yan po. Yes. Pwede niyo po sila i-invite. Una-una, syempre, papasalamat ako sa Miss Jody na pumasyal ka dito sa bayan namin, sa Paete, Laguna. At syempre, sa lahat po ng manonood, milyong-milyong nanonood po. Kung gusto niyo po ng artwork, tapos mga religious items, kontakin niyo lang po o mag-message po kayo doon sa aming page. FB page po namin is Obras de Paete by Leandro Baldemor. Nandun po lahat yung detalye. Makikita niyo po doon yung mga obras namin. Sa dinami-dami ng religious-inspired art na makikita dito sa Paete, di katakatakang marami ring tourist destinations ang bayan para sa mga deboto. Una, ang St. James the Apostle Parish Church. Throughout history, 2 beses itong humarap sa matitinding lindol at iba pang natural disasters. Pero hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng katatagan ng mga taga-Paete. Maraming nagsasabi, maraming naisulat na this church was founded in 1580. And ang church na ito ay mayroong daw 5 bells. And yung heaviest na bell weighs about 1 ton. And kapag ka napatugtog daw yung bell na yun, pag kumalembang, ang radius ng inaabot niya is more than 5 kilometers. So, napakalakas. Kumaga, naririnig talaga ng buong bayan. Fashion alert! Nako, unti-unti nang nakikilala ang Paete wooden bags. Hindi lang sa kanilang artistic value, pero dahil sila ay eco-friendly, matibay, at proudly Pinoy-made. At nakikita nyo nga dito, no, nakakatuwa kasi nagsanib puwersa yung tradisyonal na sining ng Paete
at yung modern needs and design. Diba? Nakikita nyo naman dito sa mga bags na nasa likod natin. Ayan. And nakakatuwa lang ding isipin na kayang-kayang makipagsabayan ng Paete sa nagbabago nating mundo. Ang gaganda po ng mga bags. Kanina po, iba-iba po yung mga designs. Una po, saan po gawa ang mga bags na ito? Gawa po siya sa kahoy. Kahoy. Anong klaseng kahoy po, ma'am? Acacia. Oh! Gawa po siya sa acacia. Yung mga designs po ng inyong mga bags, sa inyong design po ba yun? Or binibigyan po kayo ng design or pattern for you to follow po? Binibigyan po kami ng pattern ng mga buyers po namin. For export po kami. For For export. export po kami. So, ibig sabihin na yung mga produkto na nanggagaling dito ay ginagamit, binibili sa ibang bansa. Opo. Nakakatuwa naman. Okay. Nag-export po kami sa UK, UK, US, US. at saka sa Japan. Ito po yung sa pag-a-assist po. Ayun, Yan yung po. parang parang Sinasanding po. Opo, Sanding. sanding. Mga gumagawa din ng mga pattern. Ito po, yung mga designs. inuukit po nila yan, ma'am. Ayan. Ay, baka masira ko po. Yan, Ito po, inuukit. Ito po. Pati po sa loob yan, inuukit din po. Then after po niyan, Dito po, mapupunta tayo dito kay tatay. Naglalak po siya. Okay. Siya po nagpupot ng lock. Yun. Yan, Grabe, mga napaka-proseso pala nagkakasin gumawa po. ng bag. Opo. Ay, Ano siya? sandali po, may tatawagan lang po ako. Telephone. Telepono, tsaka meron din silang... Radyo po. Tapos dito naman po, Kasi mananahi po siya. okay. Ito po yung mga tinatahi niya, mga ganito po. Ma'am, if I may ask po, yung mga ganitong klaseng bags po, ano po usually yung price range nila? Sa amin po. Nasira ko po ba? Hindi, wala pa pong lining. Wala pa siyang lining. Natakot ako. Okay, ayun na lang. Nilaliningan pa po Ayun. siya. Ano po usually yung price range? Nagre-range po between Mga mga 12, gano'n. mga 12K. to about, depende po din sa style, kung Opo, gaano po kung gaano ka. kahirap yung bag. Yes, ayun. Mostly po yung ukit siya, mas mahal po siya. Opo, kasi talagang Kasi magkaano matagal ng... po yung... Gaano po katagal gumawa ng isang bag? Mga 2 months na po siya. 2 months for a Opo, bag. for 1 bags po. Wow, so Mahirap po ayun. yun. Oo. So, thank you po for sharing. And I'm sure marami na namang natutunan ang ating JSM Travelers. Next stop, speaking of Paete Pride, meron pa tayong P na hindi pwedeng malimutan, ang pagkain ng Paete. I'm sure, curious kayo kung ano ba ang flavors of Paete. Alam niyo, ako din sobrang curious ako. Ano ba ang matitikman natin dito? Kaya JSM Travelers, ano pang iniintay natin? Attack! Chef, can you tell us more about what's in front of us? Oh, okay. This one, ang pinakaano namin, ito, ang sikat sa amin, ang minanok. Inihaw na talong sa gata, but no meat, walang manok. Manokless to. Pure garlic yan, na may gata, and then inihaw, may suka. First time po makakatry ng grilled talong with gata and suka. And yung gata talagang inihaw muna siya, ha? Ito na, the moment of truth. So nalalasahan mo yung smokiness Smokiness. nung dish. And at the same time, ang weird kasi it's eggplant. But for some weird reason, it tastes like meat. Meron siyang ganong lasa na para kang kumain ng karne. Maybe Tapos, it's because of the coconut na nag-grill. no? Yeah. May pagka-burgerish, parang beef yung lasa. Yeah. So yan, pag nadalaw kayo dito sa Paete, make sure na hanapin nyo ang minanok. Yay! Tatay Rudy, Yes, ma'am. ngayon papakitaan mo ko ng isa pa sa mga skill no, na pinagpamalaki ng mga tao dito sa Paete. Pero po ang story nyo po, Tay, ay nagsimula kayo as a wood carver. Wood carver. Tapos na-apply po namin mga unang-unang mag-abroad sa mga vegetable, sa yellow, sa fruit, tsaka sa yellow, chocolate, tsaka butter. Kaya naging Yun. famous po kami ito sa mga hotel at saka sa cruise ship. Okay, so ngayon, Tatay Rudy,
papakitaan mo ko ng iyong skill sa fruit carving. Yes. Pakikita ko kayo ng basic lang po sa Basic. nag-aaral na bago magsimula. Sige po, opo. Gagawin ko po itong apple swan. Kakain po natin ito. Yan. So, meron na tayong pakpak. Okay. And then, Gagawin po natin na yung ulo. oh, diba? Dito sa Paete, meron silang sarili nilang version ng family-friendly diners. At isa na dyan ang FEMAS, the Adobo Queen. Bakit nga ba siya tinawag na Adobo Queen? Well, malalaman natin. Let's taste it to believe it. Kaya naman po naging adobo queen kasi nung nilabas po namin siya, puro adobo na lang. Puro adobo na lang binibili. So, naging famous si Fema sa adobo. Kumbaga, talagang nagustuhan ng mga customers po ninyo yung timpla ng adobo ninyo. Opo. Yan. So, itatry natin ngayon ang coffee. Mahilig po kayo sa kape. Medyo po. Spanish latte. Sarap. Ano pong favorite coffee po ninyo? 3-in-1. Hindi po. Ito itatry natin, adobo pasta. Yan, adobo pasta. Nakakatawa po yung lasa niya, no? Kasi yung adobo, pero parang it's the first time na nakatry ako ng adobo pasta. The best. Thank you po. Deserve niyo po yung title, Adobo Queen. Thank you po. Hop, ayan, familiar ba sa inyo ang mga ito? Ito ang tinatawag nating paper mache. So, bukod sa paglililok, meron din silang isang art dito sa Paete. Okay, tapos na kayo? Meron din silang isang art dito sa Paete kung tawagin nila ay pagtataka. At makakasama natin ngayon ang samahan ng mga magtataka sa bayan ng Paete. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ako, tignan niyo naman yung mga ginagawa nila. At kasama natin si Ma'am Elena, ang kanilang treasurer. So, ma'am, kwentuhan niyo po kami, paano po ba nag-start itong pagtataka? Matagal na art na rin po ba ang pagtataka dito? Opo. Kasi po yan po ang kinagisa na po namin na hanap buhay ng mga kababaihan. Ano po ba ang mga tools na kinakailangan para makagawa ng isang magandang obra maestra na taka? Ano po, kailangan natin po ng molde. Molde. Opo. Kailangan po natin ng dyaryo. Kailangan niyo po ng floor wax. Bukod po sa wax, ano pa po? Brown paper po. Para po saan ito? Pang finish po ng taka. Katulad po na yan. Kasi po pag hindi po nilagay ng brown, ang pangit po ng, ito lang po, ganito lang po siya. Ito po. So, pag hindi nilagyan ng brown, di pa siya finish? Opo, pipinisin po muna ng ano. Okay. Kasi para takpan po yung mga sulat-sulat. Awesome. And then, Ano po, ito po, rugby. nako, Ma'am Elena, meron tayong nakalimutan. Pinaka-importante, itong ito pandikit po pala. natin. Nakalimutan ni ma'am. Ito, po. pinaka-importante din, yung ating paste. So, gawa siya sa flour and water. Gusto ko pong itry kung paano po gumawa ng paper mache. Hindi ko po talagang gagawa? Gusto niyo po kayo? Alam ko po, syempre. Miss Hindi, Elena. mandudumi ka, ma'am. Ay, hindi po. Gusto po natin yung mga ganyan. Pero hindi ko po maipapangako ko na hindi po masisira yung Meron po itong artwork. meron po itong time limit. Ah. Joke lang. Sige, ano pala to, game show. So ngayon, ano pong pinakauna? Pwede Ano po, wax po. Pwede yung ano na lang, Yung maliit. sungay. Sungay Maliit na lang, ma'am. Yung parte lang po na gagamitin. Ito po. Opo. Yan, tapos po. Pipilasin niyo po. Okay. Uy, ang galing. Okay, and then, Yan. pag napilas na po, Himasin niyo lang po. Para din po kayo naghihimas ng... ano po? ng ano, ma'am? Para po kuminis. So, sino po ang pinakamatanda na magtataka? Ako po ay ano na, 30... Ilang years po? 30 years na po kayo 30, nagtataka. ano po, ma'am? Almost 38 years po, ma'am. Kasi Wow. magpi-54 na po ako.
Maganda pong kaya hindi na nakatapos ng pag-aaral kasi puro trabaho na. Maaga po kayo nagtrabaho. 14 years old Opo, po. 14. So, nag-start na kayo magtaka ng Opo. 14 years old. Wow. Ang aga nyo rin po nag-start magtrabaho din po talaga. Kasi po wala po kaming mga magulang. Saan po Palaki sila? lang po ako ng lola ko. Broken home po kami. So sorry to hear that. Naku, baka ma-MMD Hindi po. pa kayo, Miss Elena. Okay lang po ba? So, mukhang may future na po tong sungay ko. Ma'am, Mama, may sungay na ako. baka magtaka ka na lang, hindi ka na mag-artista. Pwede po ba? Isama niyo po ako sa inyong samahan. Sige po, pwede. Ano na po siya gawin namin Muna lang po news? ang talent fee ko. Magkano, ma'am? 1,000,000. Ay, grabe po. Hindi naman. Magaling na si ma'am mag-ano. Pero po yung paint, yung pagpe-paint Ay, po ng cat. May sarili po kami magpipinta. Okay. Ayan. Malapit na po tayo. Yay! At syempre, bago ang lahat, para po mapakita po ang pagmamahal and appreciation po namin sa inyo at sa ginagawa po ninyo, hindi lamang po para sa inyong mga pamilya, pero para sa inyong mga komunidad, meron po akong regalo na, ito na po siya, mga materials na magagamit nyo po sa susunod na mga projects po ninyo. JSM Travel and Tours! JSM Travelers, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Paete is waiting for you. So allow this beautiful place to carve a new path for you and mold you to a better person. O diba, parang wooden carving at taka ka lang? Well, yes na yes, obra maestra rin naman tayo in more ways than one. An amazing creation of the one above. Kung gusto nyong ma-feature ang iyong bayan, lugar o hometown, mag-email na sa thejsmchannel@gmail.com. Like, comment, and share this video. Subscribe na rin sa The JSM Channel. And see you next week dito lang sa JSM Travel and Tours.